Yo, yo, yo! Yo! Good morning, good afternoon, and good evening mga gaginatics. Ayun. So, andito na naman tayo sa bago nating episode. Alam nyo ba na ang tema ng ating episode na to, sa digital age, mas mahalaga ba ang consistent na chat o yung taong talagang nagpapakita, nag-e-effort, at Mm-mm. nandyan kapag kailangan mo? So, alam niyo man guys, pag-usapan natin this episode, ano pa to, ito na yung huling love month. Pero may pahabol pa tayo siguro sa next episode pa natin. Pero syempre March na Mm-mm. kasi yun eh. Pero ayun, pag-usapan natin yung typing versus showing up after this intro. Boom, boom, boom. Ang mga kwento at opinion sa podcast na to ay base sa personal na karanasan, at kapaliwan ng host. Hindi to expert advice, legal guidance o sermon ng buhay. Kung may tinamaan, edi sorry, pero baka kailangan mo nitong marinig. Gamitin ang utak, wag mo ang puso. Listen responsibly, gagi ka rin eh. Halika at sumama, kasama ang tropa, sige na tara. Usapang totoo, walang halong bola. Sa love, sa life, pati sa gulo ng kalsada, dito ang sabaw nagiging kwela. Tawanan lang kahit medyo wala sa ayos. Ay, gagi podcast, sama ka sa saya. Tara, sa bawat usap na gagi podcast, sa bawat usapan may halong tawanan. Gagi podcast, dito kulitan. Gagi podcast, may kabuluhan. Kasama sina Lino sa Toshi, solid ang kwentuhan. Gagi podcast, gagi podcast, gagi podcast, smile before you play. Gagi podcast. Welcome to Gagi Podcast with your host Linus. And Toshi. Yun. So, kamusta kayo mga Gaginatics? Ako, okay naman ako. This is the first time na magre-record ako ng paggabi na. At si Toshi ay umaga pa lang. Umaga. So, Saan kita? itinatry namin tignan namin yung energy namin kung malakas Tama. pa. Kasi, paggabi kasi dyan kay Toshi, pawala na yung energy niya eh. Kasi Oo, nga, tama. patulog na. At ako naman, pagising pa lang yung Pagising energy pa lang, kasi tapos nga lutang pa yung kakagising energy. yan, 'di ba? So titignan natin ngayon. Tingnan namin kung gagana yung ganitong oras ng Ito, pagre-record, 'di ba? exclusive to sa mga nanonood sa YouTube. Oh. Yun. So, yun, nakita niyo naman, energy ka. Wala nang energy gap ngayon ha. Tama. Yun. So si Toshi, kukumustahin ko siya pero yung hindi ngayong araw na to. Kasi magkikwento siya pumunta lang naman siya, nag-attend lang naman siya ng stand-up comedy na nangyari sa Naga. At Sa Taste of Spice na yun. na restaurant ata yun or cafe sa Naga City. Yun. At syempre, nandun lang naman si Boss Muman Reyes, di ba? At i-share ni Toshi kung ano yung mga nangyari doon. Toshi, Yes. share mo. So, yun, no? Yun. So, ako tanungin kita para may Sige. flow yung kumustahan dati. So, bago ka pumunta doon, sino yung mga kasama mo? So, yung original plan ko talaga, ang kasama ko nun is, ang pupunta doon is ako, yung girlfriend ko, tapos yung isa kong friend. Kasi nung nalaman niya na, mag-a-attend ako, or may attendan akong comedy show dito sa, sa Naga, sabi niya, isabay ko din daw siya. So, sabi ko, nag-message muna ako kay Sir Clint. Sabi ko, Sir Clint, meron pa po akong, available po ba na, ticket? Sabi niya, oo, sige, sabi ko, sige po tuloy, 3 na po tuloy ang kukunin ko. Tapos, ayun. Tapos, yun, looking forward, no? Nung araw na yun, syempre, Sabado, no? May pasok kami noon. Sabi ko,
di naman, imposible naman ka ako na yung comedy show magsa-start na umaga, di ba? Oo, Kaya sabi ko, hindi. attend muna ako klase. Sabi ko, sige. Pagdating ko ng hapon na klase ko, doon ako nag-worry kasi baka ako, pagdating ko doon late na or nagsisimula na, Mhm. di nakakaya naman. No, Kasi naga nagsisimula nga na. eh. Oo, naga, babiyahe pa ako, no. Tapos, pag ano, ang nakakaano kasi doon, kasi, di ba, sa stand-up comedy show, pag ganyan, kapag ikaw yung tayo ng tayo o nakita ka naman yung nagjo-joke na ikaw yung nakatayo, ikaw ang Oo. target. Oo, Kaya sabi tatargetin ko, ka mas gusto ko pa kung mauna kaysa kaysa mahuli. mahuli. Kaya yun Oo. sabi, kaya ang ano ko nun, sabi ko talaga, paano kaya to? Eh, ang uwian namin nun, 5. Mhm. Di nag-ano ako, sabi ko, paano kaya tong gagawin ko? Tatakas ba ako? Mga 4, ganun, ganun. Tapos, malaman ko na lang, may buti na lang talaga. May pinuntahan yung teacher namin nung hapon. Hindi So, cancel klase. yes. Sabi ko, ano pre, ano oras tayo alis? Sabi niya, mamaya na ang ano, mga 3:30. Tinanong ko, saan mo na ako mag-stay? Punta ka muna dito sa ano, Yusant kasi may Aha. activity kami sa parents. Nung nalaman ko na ano, nung na 7:30 PM pala ang start. Yun sinabi ko yung girlfriend ko, sabi niya, ano, hindi daw na siya niyan papayagan eh. Understand ko naman kasi lalo ng babae. Hindi papayagan ng ano, ng magulang. Eh, talaga pag parents ko strict ang parents. Kaya ayun, sabi ko, o sige ka ako, basta ka ako sa sunod, ano, sama ka. Mhm. Eh di ang inano ko na lang, yung isa kong kaibigan din na sa USANT nagtatrabaho na. Biglaan. Ayun, So, mabuti oo, sumama. biglaan. Palagi naman yun, G, kapag libre yung ticket. Ah, okay. So, ano yun? Chikot o Tormo? Motor kayo? Puro kami Tormo, pre. Okay. Oo. Nice. Puro kami Tormo. So, tinakbo nyo lang ng 45 minutes? Ano, 45 minutes, halos ano lang yun? Mga 30 something. Hey. Huwag nyo pong gagayahin na ang biyahe na 1 hour ay gawin nyo lang na 30 minutes. Hinati lang. Tangina, ano, Hindi. lagari ah. Ganito kasi Ano? yun. Anong oras kayo umalis? Umalis kami 4. Okay. Nakadating kami ng Naga mga around mga ano 4:56 Hindi naman 4:30. Kasi 30 minutes. matatagalan pa din naman yun kahit papaano. May mga stopover. Oh, para may may ano kayo, kain. Oo. Kunyari, kain or Sana Ano lang? kangalay sa puwet mo diretsuhin mo. Yun. Pag nakakadating kami doon, ano pa, liwanag pa sabi namin. Sabi ng isa kong kaibigan, punta daw muna kami doon sa Yasiano kasi may Mhm. titingnan daw sila. Gusto daw nila mag-upgrade kasi may sweldo na eh. Bibili daw iPhone. Bibili daw sila Wow. iPhone. iPhone, sana naman. Alam niyo ba na ang ginagamit namin pang-post naming mga cellphone ay iPhone, sana naman. Baka Oo. naman, iPhone, Mr. Tim baka Cook, naman if you Oh, know, Late I late na already to. serve you without iPhone baka naman Huling-huli na iwan iPhone X pa to. Yun, sana naman, di ba? Um, Si Sir Tim Cook ay pinagsilbihan ko yan nung nating nagwo-work pa ako sa Hotel Jerome. Baka naman, Sir Tim Cook. Oh. Alam ko ang paborito mong water eh. Kasi parehas tayo eh. Smart water eh. Baka naman, saka Tim Cook. Alam ko naman na hindi ka masyadong hindi ka nag-i-Evian, hindi ka nag-Aquapan na. Pero, yeah. alam mo na, Aquapana si smart ano yan tayo eh. eh. Oo. Aquapana si ano yan eh. Norman Mangusin niya yung Aquapan na. Yan. Aquapan na. Yung mga ibyan na yan, hindi ako niyan umiinom. Ano lang ako Aquapan na. Aquapan na. So, yan, move forward tayo. Sige, After sige. nun? Sa event is ginanap siya sa Taste of Spice. Oh, Taste of Spice. Saan Ang siya banda? ganda nung venue doon, guys. Sa may sa may Conception. Mhm. Ayan, Okay. Taste of Spice, Naga City.
May Okay. sinend naman ako kay Quiz na ano, na picture. Nasa Mayon Okay. Avenue siya. Along ano, di ba ano, ano mo dun sa rotonda, may ano yan, yung dediretso ka, magle-left ka o magra-right ka. Aha. Ay, Diretso ka lang, ano? diretso lang Aha. tapos pag na lampasan mo na yung may ano, yung may council ng ano, Girl Scout, yung next na papasok doon, liliko ka. Tapos doon lang mismo, malapit lang. Parang malapit siya sa ano? Love Radio. Ay, hindi. Ano? MOR na dating ano. Oo. Yun. Tapos, so, pagdating nyo doon, marami Eh, na siya, bang ano muna. tao? Ay pagdating namin doon sa Taste of Spice, konti pa lang, guys. Mm. Kaya yung pwesto namin, doon kami sa ano, sa may medyo harap. Ayoko doon sa pinakaharap kasi ano, pag basta, yan, ito guys, tatandaan nyo, pag manonood kayo ng comedy show, pinaka-delikadong spot dyan, Gitna. git Harap. ng harap, o dun, basta doon ka sa row na pinakaharap, ikaw yung Oo. pinaka-easy target niyan eh. Itang-kita ka. So, eto na. Ikwento mo na ang mga kaganapan ng Yun. araw na yun. So, ayun. Nag-start yung event, medyo ano nga eh. Kasi yung dun sa program nakalagay 7:30. Kaso nag-start Mhm. siya mga ano na, almost 8 a.m. kasi medyo PM. PM. Sorry. Nabasa ko kasi dito sa laptop AM. Ano, PM. Tapos medyo na delay yung start ng show kasi si Boss Muman and si Boss Jomar is Ah. medyo na late kasi yung biyahe, grabe no. Didiretsuhin mo biyahe Oo. Maynila, tas Sa Legazpi ka pa bumaba. Legazpi may di naman 3 sila ata hours, nagano, di ba, sa 4 may pili, hours? di ba? Of Oo. 3 hours, 4 hours pa biyahe. Alam ko wala na yatang pili. Tinanggal na. Tinanggal na yung Oo. airport doon. Inano na nila. Naku po. Hindi naman May- natanggal. Kaso, ang ruta na niya, hindi na Manila. Clark. Clark po. Clark na. Oo, parang pangit na. So, hindi na siya Mm. tatangkilikin talaga masyado. Kaya man pala. Mhm. Kaya nga na ako nun eh. Kaya ang nakakabilib pa no sa dedication. Ito talaga. Ito guys. Mga gaginatics. Super respect kanila kanila and kudos kanila Sir Muman and Sir Jomar kasi Jomar J. ang yun nyo guys. Galing pa lang nilang flight. Pagbaba nilang Legazpi, diretso biyahe sila. Pagbaba nila ng ng hotel nila, walang pahinga-pahinga yun guys. Diretso na Dire-diretso sila. yun. Ligo lang tas bihis, diretso na agad sila sa venue. Mhm. Saan kayo nun? Tayo nga mismo na mga normal na na mga tao pag nagbabiyahe mga ilang oras lang pagod na. Paano pa kaya Mhm. sila na nag-flight tapos na biyahe pang Tama. van? Legazpi to Naga. Mhm. Oo, para lang matuloy yung show. Yep. At take note, ang alam ko, walang bayad yun. Hindi nagpabayad si Boss Oo. Muman. Wala silang TF doon, boss. Wala. Gusto lang nila na magpasaya. Oo. Yun. So, ikwento mo na yung mga nangyari. Yung Oo. paano nag-start. Yung host doon is si Boss Redbert Robles Mhm. ng Comedy Oragon. Yeah. Yan. Sa mga di nakakaalala, no? Sa Comedy Oragon, guys, yun yung local comedy group dito sa Bicol. Mhm. Well, specifically sa sa Naga sila na sa stay, di ba? Guys. Kasi di ba Mhm. may separate sila yung Comedy Albay. yung Comedy Albay niya. Yun. Yun. And nag-guest kami ng dalawang member nila, no? Si Boss Joper and si Boss Boss Ken. Nakita mo ba si Sir Joper doon? Ay, wala siya doon. May Ay. may separate show daw silang aanuhin ngayong March, I think. Oo. Mhm. So, yun. Things kicked off with with Sir Redbert Robles. May siya, Mhm. mga yung start niya talaga is
pinag-ano niya na muna yung mga light-hearted jokes, mga Mhm. about sa life, about sa ano. Sinimulan talaga as in parang ano lang, parang icebreaker to get the crowd going ba. Clean jokes muna. Mhm. Hindi ko na kasi masyado, di ko naman kasi pwedeng kunin yung ano nila, yung tawag dito, yung sulat nila, baka pagalitan tayo eh. No? Mhm. Then after some ano introductions and some jokes with Sir Redbert. Yung first act na official si Sir JL Hangad, which is yung youngest member nila, is a Okay. college student. Wow. Mm. He started with yung parang ano lang, medyo lighthearted na leaning towards dirty jokes, which I Mhm. understood kasi 'di ba sa atin mga young millennials, Uh-huh. young nakikisama eh, no? ano, we cater to those. Yung kumbaga halos lahat naman ng yung mga lighthearted na mga Mhm. ganyan talaga yung mga trip na lighthearted jokes. Yun Mhm. na ako, kaso ang comment ko lang, ito, don't take it the wrong way, Sir JL. Nabitin ako doon sa mo. Kasi para ang konti nung sulat niya, ang bilis nung set niya. Kasi siguro ano lang, may minutes kasi yan. Oo. Merong 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes na performance. So, Oo. siguro yung nakatoko sa kanya, talagang maliit lang kasi since nagsisimula Ah. pa lang siya. Pero okay na yun. Pag Oo. mga ganun, okay lang I yun. was, as in, talaga, right from the start, kahit intro pa lang nun ni Sir, Redbird, tawan-tawa na kami nun dun. Then, That's good. after nung set ni Sir JL, si Sir Clint. And Mhm. si Sir Clint, as you may know guys, mga Gaginatics, is a local here dito sa Iriga, no? Yun. Graduate ng USANT. Yun, no? Tapos kahit sa stage pinagtitripan niya yung yung girlfriend niya. USANT over UP daw. yung girlfriend niya is from UP. UP tapos siya USANT. Tapos ang nakakatawa doon, yung isa kong kaibigan, yung last minute ko lang sinama. Yung t-shirt niya suot nun, pang USANT. USANT. Eh di nung naghahanap si Sir, pinapaya namin, Sir, ito, taga USANT to, Sir. Tapos nakita namin yung mukha nung kaibigan namin, ang pulang-pula na, sabi, tumigil kayo. Kasi alam niya, siyempre, pag ganun comedy show, target eh, di ba? Oo. Pag ganun. So, okay yung set ni Sir Clint. He leaned towards, political satire, no, na may, yung mga lighthearted lang, hindi yung super deep. Kasi di ba ang pangit din naman kapag Yeah. sinasamahan ng malalim na politika ang mga, Tama. ang comedy. So, ayun. Ang pansin ko lang kay Sir Clint, talagang kinakabahan ata siya nun eh. Medyo siya, nagsishake. Mhm. Pero okay lang yun, Sir Clint. Sir Clint, if you're watching, amazing set po. Yun lang masabi ko. Okay Okay. talaga yung set ni Sir nun. Uh-huh. Yung next act or next set kay Sir Miko Garcia. Miko or Maiko? Okay. Maiko. Yun. Sir Maiko din leaned towards dirty to medyo dark humor, which I like kasi Mhm. ako talaga guys, ang na-appreciate ko ng mga comedic na or comedy styles is yung dark humor, yung may pagka-dirty pero hindi yung sobra. Tapos I'm more into yung self-deprecation Mhm. na mga jokes yon. So all in all, okay so far, no. Ang sakit na talaga by at this time, masakit na yung tiyan namin kakatawa. Tapos ang dito kasi dito sa part na to, after nung or kalagitnaan ng set ni Sir Maiko, biglang sa akin yung kaibigan ko, yung isa yung matangkad. Makita niya yan sa mga nanonood sa YouTube pag inedit na ni Kois. Sa picture sinend ko sa kanya, yung matangkad. Sabi, padi, ma-order kita? Sabi ko, sige na. Kasi nung pagpunta namin doon, binigyan kami ng custom na menu nung Okay. place na catered Aha. siya and connected siya doon sa show.
So, Mhm. nakalagay doon, Comedy Oragon, parang, a taste of comedy. Parang Mhm. ganun. Akala ko pa naman sa mga kaibigan ko, order pagkain. Ayaw? Kaya nga, malaman ko yung isa, umorder ng beer. Tapos, tapos yung, tapos yung isa, ako, tapos yung isa, sabi ko, di ka ako pwede mag-ano yan kasi, syempre, motor pa uwi. Anong oras na yan? Mhm. Sabi ko, doon na lang ka ako sa akin, yung masala, masala. Kulang masala insan, no? Mekus, mekus. Yan. Yung masala tea nila. Aha. Which is, sobrang sarap talaga. Na-appreciate ko yung lasa nun. May libre siyang yung Indian dessert na may coconut filling sa loob, Mhm. Yes. no? Yan, shoutout sa no? Taste of Spice. Ang sarap. And then, Tapos, yun, next act, si Sir Anthony Diaz. Ito talaga. okay. Si Sir Anthony. Ang natandaan ko talaga dito yung napatayan siya ng mic 2 beses. Bakit? Yung una niya, simula pa lang yung set niya, biglang napatay yung battery. Nawala na dead bat. Pag sabi niya, ano ba naman to? Tapos binigyan siya ng bagong mic ni Sir Maiko. Tapos sabi niya, iba talaga pag tinatawanan yung jokes, sinasabotahin ng mga kasama. Ayun. Continue siya nung set niya. Mga may somewhat dirty jokes and about relate niya din sa family, yung mga anak niya. Then a second time napatayan ulit ng mic. Tapos sabi niya, binigyan na naman siya, tumakbo si Sir Clint ata yun o si Sir Redbert. Takbo doon sa stage, binigyan ng ikatlong mic. Sabi niya, kung pisot lang to ng lalaki, nakatatlo na ako. Tawa. Tapos yun, after nung okay na, tapos na yung set nun ni Sir Anthony. Yun, fifth act, no? Mhm. The man himself, si Sir Jomar J. Yep. Kasama ni Sir Muma na bumiyahe. Goods yung yung set niya. Ang pinaka na tumatak sa akin na joke niya nun is yung yung wag daw papahipan sa asawa yung bayag kasi daw baka pumutok yung eardrums. Pumutok yung eardrums mo. Tapos yun, no? Ang dun, kasi, ang magaling dun, kasi, yung joke na yun, sinabi niya, at the start of his set. Mhm. Tapos, nung patapos niya na ng set niya, dun sa last joke niya, is nagka-callback dun sa joke na yun. Oo. Parang, Oo, kaya siya, connected. Mm. Tapos, after nun, the second to the last na set, si Sir Roy Obley. Ayun. Ito talaga si Sir Roy Obley, ang ang comedic style niya is more on impersonation Mhm. and impersonation, dirty jokes, tapos may mga political din siya Mhm. na political satires, mga ganun. So ang gala, yun talaga si Sir Roy, di maano ka. Sa mapapasabi ka, ano ba to si Sir Roy lalaki o bading? Kasi may siya, may sinasama siyang mga gay jokes, yung mga paggaganon. Alam mo na, yun talaga, tas yun, parang pinag-prime up kami. Akala namin, naabot na yung peak ng kasi talaga, yung tawanan dun sa loob, ang lakas na. Aha. Pagdating sa main act kay Sir Muman, tinanong niya muna, sino ditong mga cool pals? Taasan kami kamay. Sige nga, kung cool pals kayo, kalalaking tao, pumapalakpak. Bading! Bading!
Tapos, di yun, nakikinig kami sa ano niya, sa mga starting set. Pucha, gulat kami, biglang nagpakita ng puwet si Sir Muman. Sabi ko, what the frick? Diyan galaboy. Gumanon pa yung kamay niya doon sa ano, sa pader sa likod ko. Tapos pag ano niya, pag ayos niya sa ano, nung pantalon niya, tingin niya sa harap. Ay, may bata. So, sorry, sabi niya, sorry. Kasalanan niyo yan, magdala kayo ng bata dito. Dalawang bata eh. Tapos, lagi Nasaan yung bata? Sa may harap. Eh di ano, na may ano siya, front row seat dun nakita niya yung puwet ni Sir. Grabe. 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 As in, talaga, hyper yung energy nun ni ano, Sir Muman. Ito, sabi niya nun, ang pangalan daw niya talaga is ano, Norman. Oh, Norman. Norman Reyes. Mhm. Tapos, ito di ko alam kung totoo, ginoke niya lang, kung bakit daw Muman yung pangalan niya. Kasi daw yung, ano niya, yung talagang tumatak na love niya nun is ano, parang, if I recall correctly, Pipe, or ano, mute. Parang ganon. Or talagang ano, deaf siya. Aha. Tapos habang chuchukchakan daw sila, sinabihan niya daw, bitch, say my name, ganun. Tapos sabi daw ng babae, Muman! So, ano yon? Feel ko hindi Yun yung totoo origin yun. story. Pero feel ko, bagong set ni Sir Muman yun. Tangin, ang galing. Bakit set niya yun? Nakita ko yung ano niya, yung sulat niya, yung notes niya doon sa mga set, sa mga ano niya. 3 page. Gaano katagal yung set niya? Nasa 30 minutes? Oo, siya yung pinakamatagal doon. Oo, kasi pag headliner ka, Pag headliner it's ka either talaga. 30, 45, or 1 hour. Oo. Pero usually pag comedy special mo mismo, 1 hour yun. Oo. Oh, pero siguro yun, ano lang yun, 30 to 45, ganun. Ang naano ko din dun kay Sir Muman nung ano yung kwento niya yung about sa anak niya. Kasi mahilig daw yung anak niya kumain ng saging. Eh, ang problema, pag nakakaapat daw na saging yung yung anak niya or 3, 'di ba nakakapururot? Oo. Kaya pinipigilan na nila mag-asawa. Eh ang nakita nung binigyan nung asawa ni Sir Muman yung anak niya na ng saging, ibigay daw kay kay Sir Muman. Takbo yung anak niya, pataas sa kwarto, binigyan siya. Kinain ni Sir Muman yung saging. Tapos sabi niya sa anak niya, inutusan niya, kuha ka pa ng isa. Parang gusto pa daw ni Sir Muman kumain. Tapos kuha dali-dali yung anak. Kuha nung saging. Pagtakbo niya pagtakbo nung anak ni Sir nung sa kwarto. Kunwari daw nagtulog-tulogan si Sir Muman. Eh nakita nung asawa na may hawak na naman na saging Pinagalitan. yung anak. Pinagalitan. Kawawa naman yung anak. Na-prank. Na-prank. Yun. Yes, ayun. No. Tapos nung malapit na matapos yung yung set ni Sir Muman, may biglang umiyak na Bata? May biglang umiyak na bata. Sabi. Nagtatawag ng umiyak tapos nagtatawag ng papa. Tapos sabi Sir Muman nung narinig, "Hoy, wala akong anak dito." Tapos ayun. Tapos after nung yung sa last na joke ni Sir, na-confuse ako kasi nagtitiri-eyed siya. Akala ko talagang seryosong sad yung na ikwento story niya. About sa mother Papa niya. niya. Mother niya. Mother na Alam ko na. Tapos putik yan nung last part, biglang hinatak. Di unexpected yung namin kasi
medyo naluluha na din ako kasi 'di ba pag ano, ang Oo. tao pag Oo. nakita ng umiiyak din Na na ano maano ka. dadamay. Diyan gala pag ano biglang nahatak yung luha, tumawa ng kami. Grabe, no? Oo, no. Mhm. Kaya ayun, Solve. solve na solve. For Siyempre, pictures, Mm. mamimit mo pa si on the spot. Ay, ano din ako nun kay ano, talagang tumakbo ko sa unahan pagkatapos nung ano nila nung event. Uh-huh. So, Sir Muman, pa-picture po. Big fan po kami ng pinsang ko ninyo ng Naul Pals. Ang ano lang po kasi hindi po kasi makauwi si Kuis nasa ano po siya. Nasa America. Tas tinanong niya kung anong pangalan daw nung Mhm. ng pinsan. Sabi ko si Kuis Linus po. Sige nga. Tas ayun picture kami. Ayun, makita niyo yan pag inedit na ni Kuis. Yan, picture. Wala akong ilalagay. Ay wala ba? Ang hirap mag-edit. Yun nga guys, yun yung nangyayari sa nakarang araw ni Toshi at sobrang saya. Uy, congrats sa Comedy Oregon. Comedy Oragon and syempre kay Sir Muman. Salamat at pumunta ka sa Bicol at Tago- nag-share ka tago ko ng yung tickets. love. Yun. Nakano? Ba't ang labo? Hindi, naka-blur kasi. So, iba-blur niya. Yan. Yan. Tago ko pa yung ticket eh. Organized chaos. Yun, Ah, mga ah. gaginatik. So yun, kung kung interesado kayong manood kung sa Manila man kayo, kung interesado kayong manood ng mga stand-up comedy, it's time. Puntahan nyo The Cool Pals, syempre. In-encourage Um, namin kayo. Search nyo yung comedynimanila.ph ba yun? Yun. Oo. And then, pag sa Bicol naman, kung gusto nyo talagang manood, yun, Comedy merong Comedy Oragon at Comedy Albay. Comedy Albay. Yan, at nagpo-post sila lagi ng upcoming shows nila for Oo. stand-up comedy. Supportahan natin ang local, di ba? Yan, Ito mga Oragon. gaginatik, sinasabi ko sa inyo, sobrang sulit ng ticket. Aha. As in. Yun. So, ito na nga yung ito na ang sinatawag na Ito na yung topic. Topic talaga natin. Mhm. Yun. Hindi ko alam, pero feel ko puputulin ko to. Sobrang haba. Grabe. Okay na yan. Ayaw mo nun, pinakaunang mahabang episode. Tapos magtatanong sila, nasan na yung episode? Nasan na yung topic? Yun. Wala. So, ayun na. Ayan. Makinig kayo kung talagang magasuporta kayo. Pakinggan nyo buo. So, yan na magaginatics. Ito na. Ay, boring. Ano kaya pwede pakinggan ngayon? Eh, di ano pa nga ba? Podcast. Alam mo ba, naiisip ko, B1? Alam ko, naisip mo, B2. Hindi yun eh. Ay, sorry. Doon tayo sa podcast na may kulitan pero may kabuluhan. Ayun, nadali mo, batang-bata. Gagi Podcast. Kasama sina Chris Linus at Toshi. May bagong episode. Every week sa Spotify at YouTube. Quiz. Pengi pang Spotify. So, kung ang relasyon nyo ay puro typing lang at hindi nagpapakita, relasyon pa ba yun na matatawag? So, comment down below. Comment down Libang. below. Paano yun? Libang-libang lang? Siyempre, may mga tao talagang MVP sa chat, pero pag sa real life, para silang mahena multo. sa personal. Mahena. Isang pakutos nga dyan. Sobrang hena. Isang mainang nilalang, Eugene. Yan. Saka typing is easy pero showing up is scary. Oo. Nga Yung daw. talagang gawin mo through action saka Pero totoo effort. yun, Toshi. Kasi dati nung ako, pag malakas loob mo talaga pag typing eh. Kaya mo mag-send ng mga mabubulaklak na salita. Oo. Pero pag nandyan mo nakaharap mo na, tangin na torpe, buwisit. Isa ka sa mga walang masabi. Yung Dahil- yung tawag sa atin dito, tapayasin. Yan. Tangina. Mga mahena, mga balingbing.
Mga mahina kayo. Mga balimbing. Kung sa ang tato nyo ay hina tato. Yan. Hindi pa kayo permanente. Mga Hindi pa hena, permanente. Yun. mga hena tattoo pa kayo. Yan. So, kailan ka ba, meron ka bang experience, Toshi, na na-fall ka sa taong magaling mag-chat? Oo. Yun. Ano yung mga flowering words na ano mo, na nare-receive mo? Yung mga ano yan eh, yung sasabihin na hindi kayo iwan, di susuko, mga ganun-ganun. Yung mga kahit mahirap na daw yung sitwasyon, hindi daw aalis. Tapos malaman-laman mo, nagpili ng malapit lang. Yun, no? Hindi nga umalis. Nagpili lang ng mas malaki. Oo. So, mga kinetics, meron tayong mga ganito. Sa akin naman, hindi tayo doon, kunyari, wala pa tayo doon sa relationship. Sa akin naman, yung mga admirers na sabi niya, pag nakita kita, ganyan-ganyan. Kung An- bagets, no? Oo, pag nakita kita, kita, ang gwapo mo kasi kaya pag nakita kita, kikis kita. Tapos, may nangyaring ganon, di sabi ko, Oo. tangina nito, grabe mang trip, di ba? Totoo, pero trip, nang titrip, parang Oo. ganon. Tapos one time nakilala ko na siya, yung number. Mm. Tangina. Nung nakita ko na, di naman makaimik. As Hindi in, makalapit, no? hindi makalapit, hindi makapagsalita ba? Yung akala mo talaga hindi makaano ng lamok eh. Oo, gabi. One time kasi nun, tinatawagan pa ako nun pag gabi. Oo. As in, siya talaga tumatawag. Sabi ko, Uso na pala sa inyo yun yung mga night calls, no? ang tawag dito, ano ba ako nun? Third year college na? Mga ganon. Oo. May mga admirers na babae Mga. din. Ay, may ilang admirer na mga babae. Mga pa rin eh. Mga pa din. So, nagkakaroon ako ng mga night calls dati before. Tapos yun. Tapos sabi ko, tangina mo, pag nakita kita. Tapos nakilala ko nga. Nung nakilala ko nga, ako na yung nang trip. Sabi ko, nakita na tayo, Tapos hindi siya nagsasalita. Nahiya na siya. Tapos nang nahiya na siya, hindi na siya Iyak yan nagpakita sa akin ng buong year. Nahiya na siya. Ayaw na niyang magpaketa sa'yo. Yan, di ba? Ganyan talaga. Tapos, eto pa mga gaginatics. According dito, pag something educational to, saka real talk din to mga gaginatics. Pag sinabi daw na typing lab, andyan daw yung daily chats, with messages, voice notes, tapos nagkakaroon pa ng online reassurance, yung tas digital intimacy din yung doon. Meron din ganon, di ba? Pero pagkakaiba naman nun sa showing up love, syempre andun yung physical presence, quality time, emotional support, sacrifices, and then actions aligned with words. So, ang tanong ba dito, pwede bang mahal ka, pero hindi siya marunong mag-show up? Pwede bang mahal ka, pero hindi siya marunong mag-show up? Ay, siguro pwede naman. Kaso iba pa rin kasi talaga ang yung hatak or yung lakas ng yun talagang may kasamang effort, may kasamang action. Mhm. Hindi yung puro ganun, yung puro ganyan lang, hindi puro salita lang. Tama. Saka paano kung LDR? Pag LDR quiz, 2026 na, ang dami ng paraan, mag-effort. Padalahan kita flowers. Yun. Padalahan kita chocolate. Wow. So, nasa pa rin yun. Mas malakas yung typing doon kaysa showing up. Kasi, pero may pa din, nababack-upan mo pa din ng ng paraan. oo. Like, sending flowers, chocolate, Mm. yun, yung mga pa-surprise, Kaysa di ba? naman sa puro sabi lang na,
mahal kita, tapos pag ano, yung na down ka na kailangan mo talagang ano, hindi naman nag-e-effort man lang, edi wala talaga. Tama, tama. Ano yung ano, eto, anong mas nakakilig sa'yo? Long paragraph o biglang, bigla mo siyang susunduin? Parang ganun. Biglang susunduin. Di ba? Yung mga biglaan. Kasi doon yung mga time na magtitilian yung mga girls. Yung ano, Sana si ano, sinusunod siya ng boyfriend niya. tapos ano, yung nag-e-effort, yung bigla kang pumunta, no, may dala kang flowers, tapos napalibutan na kayo ng buong campus. Aha. Nakita yung ano, uy, si ano yun, di ba? Pinuntahan nung ano niya, ganyan-ganyan, tapos nag-e-effort, oh, dala-dala yung ano. Ganun. Yun, di ba? Kaya, pero at least nag-effort ka. Oo, maganda pa rin talaga pag effort, no? Saka, red flag ba kapag puro chat pero wala kang planong makipagkita? Ito yung mga ano yung mga nagkaroon ng relasyon sa online lang. Di ba? Siguro May hindi mga naman necessary red flag kasi 'di ba may minsan may certain set of circumstances din Aha. naman sila. Pero ang ano pa din kasi talaga at the end of the day, kahit gaano man yan katagal, kahit sabihin natin na mga ilang buwan na hindi pa rin siya na magkita kayo or something. At the end of the day, kailangan nyo din talaga magkita para magkaroon ng progress. Do you think assurance? Kasi noong panahon, talagang text lang wala namang video Oo. Di ba? So, Oo. kailangan talaga magkita. Do you think assurance na rin yung nag-video call kayo, nagvi-video call kayo, na at least kahit hindi mo pa siya nakakasama, at least makikita mo na siya kung sino talaga siya. Yung facial niya. Siguro kung ilalagay natin sa era natin, Kuis, na tayo mga old school na kasi tayo. Nadaanan na natin yung transition ng ng from text lang hanggang Yan, oo. video. Napagdaanan namin yung mga millennials tayo din. Yep. Napagdaanan pa natin yung tosyo yung mga GM, Yan, mga GM. group Siyempre, lahat na messages. Tas may mga maggagastos ng clans. load para lang May mga clans pa. Yung clans Oo. na yun, tangina, lahat mo sendan ng message. Oo. Tapos yung parang parang chat talaga, di ba? Oo. Re-replyan mo yun, pero lahat pa rin doon long message Oo. pa rin yun. Hindi mo puputulin yun para Yun yung mabasa ng lahat. Yun yung kumbaga yung old school na GC dati. Mhm. Yun yung Yup. old school na group Yun chat ng talaga. mga GM na yan. Oo. As in, grabe. Clan na doon Makita mo nabubu- yung mga GM, mga Bible quotes lang naman sa inspirational at may hashtag sa baba. Oo. Grabe talaga, grabe yung Transition. pinagbago. Oo, grabe tayong pinagbago. Kasi tingnan mo, mga gagi na text kami, okay lang kami magkaroon ng textmate noon, kahit hindi pa namin nakikilala. Hindi pa namin nakikita yung muka. Oo. Kasi nga, Wala wala yun wala lang yung pang mode picture. ng communication Oo. Siguro kung into another level, manhingin mo yung Friendster or Oo. yung Facebook niya. Kasi Oo. di pa masyadong sikat Facebook nung time Early na yun. development pa lang ng Facebook Oo. noon, tapos So, doon sikat mo pa nun yung Friendster. Mhm. Ang Tsaka problema din naman, di ba doy ko sa Friendster, minsan hindi sila naglalagay ng picture. Kaya Oo. hindi mo din naman makita. So pa din, Avatar. chat in the dark pa lang din. Avatar. Ayan. ang hirap talaga kasi ang hirap pa noon. Talagang ang galing. Saludo ko sa mga kaedad ko. Or mas matanda pa sa akin. Oo. Kasi kung paano sila, if ever man nagkaroon sila ng asawa na sobrang nagsimula sila sa chat lang, walang hindi sila nagkita, di ba? Yun. Pero sa tingin mo, yung mas Back to masakit the ba point, yung mas masakit ba yung hindi nagre-reply o yung nagre-reply pero hindi present? Yung parang Paano hindi present? yung parang wala naman siya.
Yung wala Ay, talaga siya. parang wala man lang kwentang kausap, Oo, parang ganun. yun. Yung mga, yan yung mga sumasagot ng, okay. Ah. Ay, kung Haha. ganun, Tiyanggala, wag mo na lang ako kausapin kung wala ka lang namang ganang reply. Oo nga. Ang, Mababadtrip na lang pa ako sa mababadtrip Ang pa ako niyan pag ganyan ka magsagot. oo, kumain ka na? Oo. Oo, okay. Tapos ganun, wala na. Tapos Cut di off man lang na. magtanong sa'yo ng ikaw, di ba? Oo, Laging wala ikaw man na lang lang yung bawi. nagtatanong, no? Ina mo kung sino. Pero mas masarap din yung, eto, nakakainis din minsan yung hindi nagre-reply, pero pag nag-reply, kompleto. Di ba? Mm. Yung ano, parang pinaliwanag na niya lahat ng tanong on the whole day. Oo. Yan yung- pero, Nakakakaba din kasi yung ganun yung antagal na din nagparamdam tapos biglang Mhm. magre-reply sa'yo ng kompleto tapos tama. biglang sasabihin sa last, I think we should see other people. Oh! Iiyak na yan. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Tangina mo. Bisaya ka kasi. Binahan nila sa Bisaya. Ay! Ay! Eh, Bisaya ka kasi. paano kung yung act of service mo, ang lang, ano to? Pero kung yung paano Love kung language. act of service ang love language Mm-mm. mo, pero words of affirmation siya. Paano yung pag ganun? Kung talagang mahal na mahal niyo yung sarili, yung sarili niyo, no? O self-centered ang putik. Kung mahal na mahal niyo yung isa't isa, kaya niyo naman gumawa ng paraan kasi kung talagang yung isa words of parang words of affirmation naman parang ganun. Tapos yung isa acts of service. Mhm. Kahit yung mga simpleng lang para ma-reassure mo yung partner mo kung masatisfy yung sa nila, Tama. craving sa love language, no? Tama. Pero, sa panahon kasi ngayon, dapat naiintindihan na yan Mm. agad. Yung pero, Hindi, ang problema Meron kasi sa generation ngayon, kuys, hindi na bago ang yung mga micro-cheating, mga ganun. Yung mga parang ginagawang casual na lang ba yung dating? eto, para sa kaalaman ng mga gaginatics, yung mga hindi pa nakakalaman, ano bang ibig sabihin ng micro-cheating? Micro-cheating ayon sa ChatGPT. Di ba? Pag hindi Uh-huh. natin alam ang meaning, andyan si GPT. Micro-cheating is when someone in a relationship does small, subtle actions that aren't clearly physical cheating but still cross emotional or romantic boundaries. It usually involves behaviors that suggest emotional investment, secrecy, or flirtation with someone outside the relationship. Oh, ikaw na Oh. may jowa na, bakit ka pa nag-chat sa ibang tao? Yun, mali yun. Oo. Ikaw, may jowa ka na, pero tinitira mo pa rin yung puno ng saging. Yan. Ganon, puki na. Yan. Hindi ko alam kung i-blip yun, pero tama. Hindi ko yun i-blip kasi wala naman ako sinabi na yun, Bisaya. Sinabi mo na eh. Siyempre, yun ang blip. Yun ang blip. Pero ito. Sa mga pangkatuwaan lang yun, guys, kasi Oo. naging stereotype na din naman sa atin nga mga sa atin nga mga taga Luzon, ang dami na din mga stereotype, no eh. Di naman kami nasasaktan. Yung sabi nila, mga etibak, mga ganun daw. Mga ganun. Pero, Toshi, do you consider na micro-cheating pa rin kung naliligaw ka pa lang naman? For me kasi, if you've already entered yung stage of courtship, ibig Aha. sabihin nun parang invested ka na dun sa isang taong yun. So bakit ka pa ang purpose nga 'di ba ng courtship is to prove na deserve mo yung taong yun. Okay. Ito naman ha. Babalik kung rin talagang natin. seryoso ka. Babalik rin natin. Paano kung babae? Ay, kung babae, wala tayong magagawa niyan kasi sila tama palagi.
Yun, kayong mga babae, lagi kayo tama. Hindi, Yan. kami lang mali. Kaya, please naman. Tanginan niya. Pero ano, ganito lang yan. May tanong ako kung, eto may scenario tayo. Kunyari, yung taong laging active sa story mo, pero hindi ka niyayaya lumabas. Do you think mahal ka ba talaga or convenient ka lang sa kanya? Paano andyan lagi sa ano? Yung Story lagi mo? kanyang sinostory, yung lagi kanyang pinopost, pero hindi ka man lang niya niyayaya na lumabas. Ang ano kasi niyan, ko some can take it the wrong way. Kumbaga parang Mhm. pinagaano mo na lang siyang parang material thing na fineflex mo na lang siya online. Tapos wala lang din naman pag sa personal, parang ang dead kumbaga Mhm. ng feelings. Parang walang emotion involved. Parang lang. At eto guys, yung ako ganyan ganyan. Tapos pag off cam na, okay. Ano nga ulit pangalan mo? Parang ganun ang dead. Okay. Sa akin, mas maganda kung mas para sa akin pag ganito convenient lang eh. Kasi kung mahal ka talaga, hindi ka lang niya ipopost araw-araw, kundi Gagawa lagi niya pa ng kayong effort. niya. Kung kunyari busy kayo kasi kunyari work, kunyari mga na tayo adult na tayo Mm. Every time na nag-off kayo parehas, 'di ba? Oo. Kita kayo. Hindi mo naman kailangan na okay lang na makalimutan mo mag-message. Kasi, yun, understood naman yun, busy sa work. Pero kung, yun na nga, lagi ka Yung namang maglaan active, man lang ng di ka man lang kumain na kain kayo sa mga inasal. Oo, kahit ilang oras lang na magkasama kayo na parang Oo. quality time bang kahit onti lang sa araw mo. Totoo pa ba Yeah. yan? Time is gold. So, choose Parang time. Parang an introduction lang first day of school Ano motto mo sa buhay? Time Time- is gold. Time is gold, but I watch bold. Mali pala, mali. Mali pala yun. Mali pa yun. Utang ina. Lagot tayo dyan. Tangina. Yun po ang kasabihan, yan po ang sinasabing, tawag dito? Yan ang sinasabing quote of the episode. Tangina. Ito, do you think, tawag dito? Wait lang, kakat ko na ito. Dito tayo sa magdi-debate tayo a little bit like team typing saka team showing up. So, ano yung i-defend mo? Pag mag-ano ka? Magigira tayo. Anong side ang pipiliin mo? Yung sa team typing is yung mga LDR couples, mga busy professionals, yung mga introvert, and then yung mga emotional intimacy through chat. And then yung sa team showing up naman is yung may mga action more than words. Mga emotional safety, mga reliability, and effort-based love. So, alon ka dito? Doon ako sa team showing up. Team showing up. Bakit? Ganun ako eh. So, gusto mo talaga yung pinapakita mo sa kanila kung gaano mo sila kamahal. Ako na to eh. Ang Sige, yabang ang puting. doon tayo sa typing. Sige. Kasi,
Ako sa Malapit. kayo sa mga ka-team natin diyan, mga team typing. Alam niyo ba na Mga okay lang 'yan. Alam niyo okay lang 'yan kasi sa type nagsisimula ang kababalagan. Wait a moment. May plano pala eh. So, ano siguro, yung mga sa mga team typing natin diyan, yung mga ganyan mga starter pack, okay lang 'yan. Pero pag tumagal na kayo sa relationship, lipat na tayo sa team showing up. Kasi hindi pag lagi mo yung ginagawa, hindi mag-work yung relationship mo. Baka mapunta ka siya doon sa kaibigan nito. Wait. Bakit? At sana mga gagi natin ay natutunan kayo dito. Ikaw, anong natutunan mo dito, Tosh? Ang natutunan ko dito, well, in all seriousness, no? Ang natutunan ko dito is, wala namang masama if you're, team typing or team showing up. Ang important lang naman is, maipakita mo and maparamdam mo dun sa significant other mo or kung maski nga kahit sabihin na natin, kahit sa family mo na lang, kumbaga, or kahit sa friends. Wow, friends, na you appreciate them, na you love them genuinely, na talagang totoo yung band nyo. Hindi naman importante kung basta mapakita at maparamdam nyo lang. Tama. Yun, so sa akin naman, yung typing, ang pinaparamdam niya sa'yo, gusto ka niya. Hanggang cellphone ka lang. Parang typing makes you feel wanted. Right? Pero yung showing up makes you feel chosen. Wow. Diba? Kasi yung kasi yung typing, oo, ikaw pinipili ko eh. Ikaw gusto kong ka-chat eh. Pero pag showing up, nagsayang ako ng oras para makasama ka kasi ikaw ang pinili ko. 'Di ba? Ganun lang 'yun mga kinatics. Hindi pwede, hindi porket tayo, sweet tayo mag-chat, seryoso na. Oh, Diba? malay nyo. Dagdag lang kayo sa collection. Yan. Malay mo, isa kayo sa collection ng mga kaibigan nito. Oh, Hindi sino ba kasing kaibigan ko yun? Umami na kayo? Hindi porket tahimik, walang pakialam, 'di ba? Oo. Hanapin mo yung mga taong pareho, magaling mag-type, tapos Malay nyo, torpe lang. marunong magpakita. Yun. Okay lang yung torpe-torpe sa umpisa, pero kung 10 taon na kayo, torpe ka pa rin. Iwan ko na. Torpe ka pa rin. Yan, galaw-galaw naman ng baso. Hindi ka ba naiiya sa sarili mo? Pero saludo ko kasi 10 years na kayo, tapos torpe ka Oo, pa rin. torpe ka pa din. Ibig sabihin, natanggap ka niya kasi mahal ka Oo. niya. Ganun lang yun. Di ka pa ba pinapagalitan ng magulang ng babae? At Galaw-galaw naman. yun, di ba? Siyempre, sa mundong puno ng scene, typing at Oo. delivered, piliin mo yung taong present. Kasi ang tunay na pagmamahal, hindi lang binabasa. Katulad nito, binabasa ko. Binabasa. Awit ka. Kundi, pinaparamdam. Di ba? Di ba ganun yun? Kasi may bullet points tayo dito kailangan. Kailangan sabihin. Yun. So, Toshi, may papa-shoutout ka ba at ipopromote? Ipopromote ko lang naman yung aking Facebook page and TikTok, no? Toshi Art, no? Marapit na mag-graduation ako, kaya Yun. makakabalik na Congrats. tayo ng content creation doon, no? Kaya, yun, magkakaroon na ng oras, no? Pag nag-graduate na si Toshi, hindi niya gagamit yung pinag-aralan niya. Magko-content lang siya. Magko-content ako. Kasi gusto ko sa bahay magtrabaho. De joke, magagamit ko din naman yon, programmer eh. Tama. Ayan, no? Yun lang. And shout out no sa parents ko, ma, pa, for listening. And
Shoutout sa aking significant other. What? Yun, significant others. Puki na ang ina, galingan nyo pa. Yun. Ako naman, syempre, promote ko lang muna pala, Comedy Oragon at Comedy Albay. Yan, no? Sa mga, Sa dyan, kanila. sa mga gustong talaga, sa mga gustong ma-experience ang stand-up comedy dyan sa Bicol, follow nyo yung page nila, Comedy Oragon, Comedy Albay. Makakita More nyo doon power lahat sa inyo, ng, guys. lahat ng upcoming shows nila. Shoutout sa'yo, Sir Clint, thank you sa, For reaching out. yan, for reaching out. At siyempre sa pag-entertain kay Toshi doon sa last na, nyo, show nyo. Diba? And then, syempre, shoutout ko yung mag-ina ko. Yun, kay Yana. Ngayon, sa mga oras na to ngayon siya ay may sakit. Sana hindi naman malala. At sana gumaling na po siya. Thank you. Thank you po. At sa asawa ko, salamat sa pag-aalaga ng ating anak. Yan. Yan lang. Mama chup chup. Yeah. Mama tup tup. Yup. Yun. At syempre, shoutout ko, taga Bicol Podcast with Bon, Teen, and sa anak nilang si Z. At syempre kay paring Christoph. Yun. At syempre, huwag niyo kalimutan, mga bossing natin ng Pinoy Memeology Podcast, Juan, Cancer PH, and kay Lawrence, muntik malapit ko na tong makilala si Cancer PH kasi binigyan niya na ako ng tip kung saan ko siya makita doon sa anniversary episode ng Cool Pals. Yun. Binigyan niya ako ng tip kung saan ko siya banda makikita doon. Yun. Syempre, The Original Podcast with Martina. Oy, Martina. Post naman. Pag may time, tagal na Tama. Ilang buwan Nag-aantay nang kami, nakalipas. Tagal na ng posting, Syempre, Mag-unfollow na ba ako? and syempre, kay Tito Phil. Tito Phil, advance happy birthday sa'yo. Yan, February 28, birthday po ni Tito Phil. Yes, Kaya, greet natin sabi- yan, boy, sabay. Kaya sabihan po natin siya, kalalaking tao nagbo-birthday. Birthday. Bading! Yan. Happy birthday sa'yo, Tito Phil. Yan. Yan. At syempre, promote ko rin ng after this coming March episode, meron po tayo magiging guest. Wow. At makikilala nyo siya. Malapit nyo na siyang makilala. Yun lang naman. Isa po siyang TV. Makikita nyo po siya sa screen ng inyong mga cellphone. Yan. At maganda po ang Lulusot kanyang po siya boses. Lulusot po siya dyan. Pag nag-gift po kayo, lulusot po siya dyan sa cellphone nyo at magpapasalamat. Yun lang naman. Yan. Hanggang dito na lang. Isang kwentuhan na tawanan naman ang dumaan. Yun. Hanggang sa muli, stay safe and chill lang. This is Linus. And this is Toshi saying, Pagturpi ka, pisti ka. yan. Sayonara guys. Bye-bye. Bago tayo mag-end, sabay-sabay tayo. Kulong na yan. Mga kurakot. Kulong na yan. Mga Mga kurakot. kurakot. Norman Mangusin, pukin ang ina mo. Bye. Yan. Bye. Malamang.